at pasasalamat. Paglilingkuran, laging hahandugan ang Panginoong Jesus. Paglilingkuran, laging hahandugan ang papuri at pasasalamat. Continue to worship. Hallelujah. Surrender everything to God. Yes, Jesus. Worship.
mamalagi sa presensya mo, luwalhati ng pangalan mo. Hangan ko na ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangan ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhati ng pangalan mo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa
kamay bilang tanda ng ating pagsuko sa ating Panginoon Diyos at sabay-sabay nating purihin ang ating Panginoon Diyos. Sabay-sabay nating banggitin na siya'y dakila at karapat-dapat na papurihan. Come on, let's worship the Lord. Sabay-sabay po nating awitin. And now, to introduce this month's theme, let's all witness God's power in the lives of His children. Let's all watch this simple presentation. Another horrific massacre against Christians in Nigeria. 210 Christians have been massacred. 70 Christians have been found beheaded. Many pastors and church leaders are being arrested. 4,476 Christians were killed because of their faith. When ISIS executed 21 Egyptian Christians in February. Forcing the Christians, basically, to bow down to the state. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, marami pa rin mga tao ang nananatiling matatag ang pananampalataya. Kahit pa ang bawat isa sa atin ay nasa loob ng sarili nating mga selda. May mga taong nakararanas ng kalupitan ng mundo, but their faith stays stronger than any storms. Mamahalin at sasambahin pa rin kita kahit ayaw ng iba. People who's being trapped by the idea that they no longer have purpose. Wala na akong mukha na ihaharap sa kanya. May plano pa sa iyo ang Panginoon, Emma, kaya wag na wag ka mawawala ng pag-asa. Mga taong handang ipagsigawan ang salita ng Diyos, kahit libong tao pa ang humusga sa kanila. Mga taong unti-unting nakukulong sa silid ng kadiliman. Mga pamilya na tinuturing na kayamanan ng mga salita niya. Lagi ninyong tatandaan na mahal tayo ng Panginoon. At palagi siyang nasa tabi nating lahat. At mga taong nawawalan na ng pag-asa dahil sa unos ng buhay.
Hindi ko na ata kaya. Panahon na ba para sumuko na lang? Sinong dapat kapitan? May magliligtas pa nga ba? Ano bang nangyayari sa mundo? Gulo-gulo. Alam mo ba, ang daming namatay dahil lang sa paniniwala. Si Jesus nga tinalikuran ng mundo eh. Tayo pa kaya na simpleng tao lang na tagasunod niya. Pinahirapan nila ang mga magulang ko noon dahil lang sa pagsunod nila sa'yo. Bakit? And you will be hated by all for my name's sake, but the one who endures to the end will be saved. Gamitin mo kaming kasangkapan, Ama. Anong dapat naming gawin? Go into the world and preach the gospel to all creation. Wake up from the sleep and the numbness. It's time we silence the voices. Call out all the lies and the noises. They're coming with fear and anxiety. What we're doing is making them angry. They hate all the ground we're taking. They know us by our love, our powers from above. We're covered by the blood. We're the people of God. We're the people of God. After the enemy, this is heaven's army. After the enemy, marching for his glory. It's already won. This is our war cry. After the enemy, gonna feel the crown queen. After the enemy, shouting out one name. Hear our praises rise. This is our war cry. Take up your faith, take your shield. This truth is the sword that we wield. There ain't no reason to yield. They know us by our love, our powers from above. We're covered by the blood. We're the people of God. We're the people of God. After the enemy, this is heaven's army. After the enemy, marching for his glory. It's already won. This is our war cry. After the enemy, gonna feel the crown queen. After the enemy, shouting out one name. Hear our praises rise. This is our war cry. This is our war cry. Paglipas ng malalaking alon, may isa akong natutunan. Sharing the Word of God is also being a fearless rescuer. Because despite all the risk, we still choose to stand firm and help in rescuing souls. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat at minsan pa natin palakpakan ng Panginoon. Come on. Yung malakas po na palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito sapagkat tayo po ay minsan pa binigyan niya po ng pagkakataon na magkasama-sama po. Looking at the short clip po na mayroon pong ginawa ang ating pong mga kabataan as an introduction po dito po sa atin pong panibago pong tema about a fearless rescuer. Makikita ho natin yon, ang layo po ng difference nung kalagayan natin sa kalagayan po ng mga tao po na tulad ho nating gustong maglingkod sa Diyos. Sa kalagayan po nila, layo-layo ho natin. Alam nyo kung bakit po? Nakita ho natin doon
yung sa Chinese Christian, the very first time na mabigyan sila ng Bible, di ba nag-iiyakan sila and they are embracing and kissing the Bible. Ang iba naman, they are taking the risk, even their lives, just to follow the Lord Jesus Christ. Ang nakakalungkot po sa Pilipinas, dito napakalaya ho nating sumamba, dito po napakalaya po nating gumawa ng mga gawain para sa Panginoon, to embrace the Great Commission, but we are being overtaken by our career, we are being overtaken by our personal needs, na kung maunawaan lamang natin ang laman ng Biblia, the basic principle, the Bible, that God is our great provider. And He can provide us for as long na tayo po ay inuuna po natin siya. That's why sabi po ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Pero gayon pa man po, nakikita ho natin kung gaano po kalalim yung battle na pinagdadaanan po ng maraming Kristiyano dito po sa Pilipinas. And that's the reason why hindi ho tayo magtataka kung bakit marami pa rin mga tao po ang punong-puno po at dinadapuan po ng depression and anxiety. But then again, salamat po sa Panginoon because bilang Diyos, God initiates na abutin po tayo dahil alam ng Diyos magkakamali at mahina tayo. That's why siya po yung the ultimate, not only compassionate rescuer, but the fearless rescuer. Sinubok po niya, bumaba po siya dito sa lupa para abutin po tayo hanggang kamatayan. Binigay niya ang kanyang buhay without any fear. Why? Sapagkat ang iniisip po niya, ikaw at ako. Amen po. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. Yung malakas po na palakpak sa Diyos. Na-appreciate po ng Diyos yung mga palakpak at pag-awit po natin sa Kanya. Because sabi po ng salita ng Diyos, God inhabits the praises of His people. Pero mas mataas po ang gustong makita ng Diyos sa atin. Na makita ng bawat isa po sa atin na walang takot po niyang kinuha mula sa apoy ng impyerno, sa dungis po ng karumihan po ng mundong ito. Ang nais niyang makita po sa atin ay ma-imitate po natin siya na tayo din po ay mawalan din po ng takot sa paghahayag ng salita ng Diyos and reaching out the people of this generation. Amen po. And that's the challenge that God is throwing unto us. At kaya po sa oras po nito, tayo po'y mananalangin sapagkat nais po natin na sa pag-aaral po natin, for 5 weeks po na pag-aaralan po natin ang tema about the fearless rescuers, ay ma-absorb at ma-internalize natin and most especially ma-apply po natin ang mga biblical principles and insights na we can learn from these 5 topics po. Nang sa gayon po, yung pangarap natin at panalangin natin na maging kabahagi tayo for the cause of Christ ay magawa po natin without fear. Amen po. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, nagpupurit, nagpapasalamat kami sa iyo sa oras na ito sapagkat minsan pa, Panginoon, nandito na naman po kami sa panibagong buwan na kung saan kayo po ang nagtakda. At nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat nandito kami lahat upang muli, Panginoon, magbalik po ng papuri sa iyo. Magbalik po ng pagsamba at patuloy ka pong kilalanin, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Nang sa gayon, Panginoon, ang iyong salita ang siyang patuloy po na magbago ng aming buhay hanggang sa marating po namin ang tinakda po ninyong layunin sa buhay po ng bawat isa sa amin. Panginoon, sa iyo po namin itinitiwala ang pasimula hanggang sa dulo po ng pag-aaral po na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang magturo po sa bawat isa sa amin. Gamitin niyo lamang po, Panginoon, ang iyong mga abang lingkod na na-assign upang ipahayag at ipaliwanag ang katotohanan ng iyong salita mula sa iyong Biblia. Ang sa gayon, Panginoon, ang bawat isa po sa amin ay patuloy pong lumago ang aming pananampalataya at maging kasangkapan kami upang dumami po ang makarating sa langit gamit po ang binagong buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon.
Maraming salamat. Kami po'y naniniwala, Panginoon, na walang edad, napipigil, Panginoon, walang karamdaman, napipigil, walang kalagayan or seasons of our lives, Panginoon, napipigil upang magawa po namin ang pinapagawa niyo po sa amin. That is to go and make disciple and transform this nation, conquer this world through winning and making disciple. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo namin ito tinitiwala at patuloy po namin, O Diyos, aakinin po ang tagumpay sapagkat alam namin ang Diyos na aming pong pinaglingkuran, ang Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan ay matagal nang matagumpay. 2,000 years ago ay pinakita niyo, Lord, ang iyong tagumpay at patuloy kami magdidiwang, Panginoon, ng katagumpayan sa buhay ng bawat tao na nadadala po ng bawat isa sa amin na binabago po ninyo araw-araw. Maraming salamat, Ama. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, karangalan at pagsambat pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Makakaupo na po ang lahat at batiin po natin ang bawat isa ng isang mapagpalang umaga po. Ayan, lingunin po ninyo ang katabi po ninyo. Masanay na po kayo, nakatabi niyo po yan sapagkat pagdating po sa langit, baka yan din po ang katabi ninyo. Amen po. So purihin po ang Panginoon at tayo po ay nandito na po muli sa panibagong tema po. Sabi ko nga po, ang tema po natin is all about the fearless rescuers. Kasi ang Diyos po natin, ang ating Panginoong Jesus, hindi lamang po siya compassionate, hindi lang po siya maawain, hindi lamang po siya mahabaging tagapagligtas. Siya din po yung tagapagligtas na walang takot. Talagang tinawid po niya mula langit patungo dito sa lupa hanggang kamatayan para po maabot lamang ang bawat isa po sa atin. Kaya po, ang dalangin po natin sa pag-aaral po natin, nitong tema po na ito, ay ma-appreciate po natin yung walang takot na ginawa ng Diyos. Ang dahilan para maabot ka lamang at ako at magkaroon tayo ng kaligtasan. At nawa, ito yung magtulak po sa atin para tayo po ay maging kabahagi po sa paglilingkod po sa Panginoon. Sa maliit po na bahagi na pwede natin magawa para po mapasaya natin ang Diyos. Hindi lamang po makitang pagbabago sa buhay natin, kundi maramdaman din po ng ibang tao, kaibigan natin, kapitbahay natin, kaklase natin, kapatid natin, maramdaman at maranasan din po nila ang pagbabagong ginagawa sa iyo ng Diyos araw-araw. Amen po. Kaya po sa oras po na ito, ako po muli ay mag-i-introduce po at kukunin ko rin po ang isang topic po for this week po sapagkat 5 linggo po tayo ngayon para po magkaroon lang po tayo ng background po or overview po ng ating pong pag-uusapan for the entire month of August. Tayo po ay ilalahad ko po sa inyo ang pinaka-theme verse po natin. Ang theme verse po ng ating fearless rescuer is in Luke 19:10. For the Son of Man came to seek and to save the lost. So, yun yung pinaka-theme verse natin. At hahatiin po natin ito into 5 topics po na i-discuss po sa atin. Now, ang highlights po ng ating pong tema, ito po yun. Yung series po natin focuses, the highlights God as the ultimate rescuer. So, i-imitate po natin, kaya po i-highlight po natin ang ginawa ni Kristo sa buhay po or sa sangkatauhan po, para po tayo pong mga Kristiyano na sabi po, follower of Christ, ay ma-imitate po natin siya as a fearless rescuer because He is the ultimate rescuer of humanity. Paano niya ginawa yon? Fearless in His love, relentless in His pursuit, and sacrificial in His mission. So ito po yung context po ng ating pong pag-uusapan. Dito po focus po. At ito po yung mga laman para po mabigyan tayo. In week 1 po, which is today po, the mission begins. Kailan nag-start ang mission? Sa title po is God came looking. Ito po yung mga laman po niya. Hindi ko na po i-detalye kasi mamaya i-detalye ko po yan. Tapos week number 2 po, the courage to rescue. Ito po ay tuturo po sa atin ni Pastora Jenny. So yun po yung kanyang focus po. And then week 3 po, rescue cost something. Na ituturo naman po sa atin ni Pastor Erwin po. Yan din po ang laman po ng kanyang ituturo po. And then the 4th week po, empowered to rescue by Brother Jopper po. And then the last one, which is the final rescue time, the final rescue po na ituturo po sa atin ng Pastor Dong about doon po sa end times.
Kailan po matatapos ang pag-rescue? Matatapos po siya, makikita po natin dito sa Revelation 21. The end of, or the final rescue of humanity. Ano po? Kaya po, hanggat may panahon, hanggat may buhay, hanggat hindi pa po bumabalik si Kristo for the second time, or yung second coming po na sinasabi po sa Bible, kailangan natin magsumigasig. Kailangan natin magsipag, kailangan natin engage ang sarili natin. We have to involve and engage ourselves in the ministry of God nang sa gayon po, hindi po tayo maiwan. Kundi makasama po tayo sa malaking celebration na gagawin po sa kalangitan. And most especially sa event na darating po. At malapit na po siya sapagkat we are in the end times na. We are on the last days na po. Marami na pong mga signs of the end times na napapakinggan at napapanood po natin at malapit na makasama tayo sa event na ang bawat isa po sa atin ay inaahon ng Diyos mula sa lupa patungo sa langit at masasalubong po natin ang mga Kristiyanong unang namatay. Makakasalubong po natin sila sa kalangitan, kasama po natin si Kristo at dadalhin niya tayo sa lugar na kung saan sa kalangitan, sa paraiso na kung saan wala na po tayong kalungkutang mararamdaman. Wala na po tayong dilim na mararanasan. At wala na po tayong pagkagutom sapagkat ang Diyos ang lagi po nating makakasama for the rest of our life or eternally. Wala na po siyang katapusan. Amen po. That's the events that we are waiting for. Yung po yung hinihintay po natin, the rapture of the church. Gusto natin makasama po tayo doon. At grabe po, pag napapanood po ninyo yan, just an illustration po sa mga movies, makikita po natin yan kung gaano po. Kailangan tayo pong mga Kristiyano nagmamahal sa Diyos ay maalis talaga sa pagbalik po doon sa rapture na yan. Sapagkat, halimbawa po, kapag ang isang Kristiyano po, nagdadrive po siya ng sasakyan at kailangan na pong i-rescue ng Diyos sapagkat ito na po yung panahon na kukunin na tayo. Di ba mawawala yung driver? Pag nawala po yung driver, ano mangyayari sa sasakyan na dinadrive niya? Mababangga siya. Pag ikaw naman po ay piloto at nagdadrive ka ng eroplano at Kristiyano ka, kukunin ka na ng Diyos, maiiwanan mo yung eroplano na walang piloto. Ano mangyayari? Babagsak sa. So pag makikita mo yung konteksto po na yan, na pinapanood po natin sa mga video na nasalin po sa Bible, mula po sa Bible, magkakaroon po ng malaking kaguluhan. Malaking chaos po na tinatawag natin, magkakagulo po ang mundo. But because tayo po ay nakakilala sa Panginoon at sinuko natin ang buhay natin, hindi na po tayo bahagi sa kaguluhan na yun sapagkat kinuha na po tayo ng Diyos at dinala na po niya tayo doon sa lugar na dapat po nating kalagyan dahil po sa biyaya at habag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po. So palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po ngayon po, papasok na po ako sa aking pong topic po about the mission begin, God came looking. So kailangan natin maintindihan kailan ba nagsimula ang mission. So alam niyo po, at the beginning pa lang po ng paglikha ng Diyos ng mundo, nagsimula po ang mission, nagsimula po yung redemption, the plan of redemption, when the time po na ang unang tao na nilikha ng Diyos ay nagkaroon po ng pagsuway. Gumawa ang Diyos ng plano. Kaya po, titingnan po natin ito ngayon kung ano ang ating pong mapag-uusapan. Basahin po natin po dito po sa Genesis chapter 3 beginning verse 8 hanggang doon po sa 15. Basahin natin sa Tagalog. Sabi rito, nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Kaya't nagtago sila sa mga puno, ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagat ako'y hubad. Sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang pinagbabawal ko? Next verse, kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin. Tugon ng lalaki, bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae, mangyari po iniling lang ako ng ahas. Kaya ako natuksong kumain, sagot naman ito. At sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas, sa iyong ginaway may parusang dapat, na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok lamang. And then the last po, sabi nito, kayo na babae, aking pag-aawayin.
binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya, ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Ang Diyos po ang magpala po sa pagkabasa po ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Makikita po natin dito, ang pinaka-main idea po nung verse po na to is all about, from the very beginning po, God didn't wait for humanity to come to Him. So, that's the main idea po. Ang Diyos po ang gumawa ng paraan. Kaya po wala po tayong dapat ipagmayabang talaga. Kaya wala po talaga tayo, kahit anuman po ang marating natin, be it in our spiritual na kalagayan sa buhay, kahit anuman, ang dami mong simbahan, ginamit ka ng Diyos, marami kang simbahan na naitayo, because your gift is apostleship, yun yung binigay sa iyo ng Panginoon. Pero kapag naiintindihan mo ang konteksto ng Bible, at the very beginning, walang kaunting yabang ang darating sa iyo. That's why it is very much important to understand the context of the Bible. Kaya paulit-ulit ko pong sinasabi, every time na nagtuturo pa ako, na sa akin pong pag-aaral at pagbabasa po doon sa mga great men of God, nang iba po ay nandun na po sa ating Panginoon, umuwi na po sila. Ang dami pong umuwi nitong last year lang. Ang dami na pong bumalik po sa langit po. Marami na pong pumunta po na mga great men of God. Pag sinuri mo po ang kanila pong mga karanasan, lahat po ang lagi nilang sinasabi, habang lumalalim po sila sa pag-aaral po nila ng salita ng Diyos, mas lalo po silang parang naninikluhod dahil sa biyaya at awa ng Diyos, nandun sila sa kalagayan po nila. Walang halong yabang, kundi buong pagpapakumbaba na dahil sa biyaya po ng Diyos, kaya narating nila ang mga estado na ngayon. Makikita po natin dito, ang Diyos po ang nag-initiate to reach out the humanity. Pumunta po siya dito sa lupa para po i-search po ang bawat isa po sa atin. That's the main idea nitong context po na ito na pinag-uusapan natin. Now, to give the understanding po, ito po yun, hahatiin ko po ito sa tatlo. Number one, the fracture. May fracture po kasi kung mapapansin po natin, sa pagbinasa natin prior to this verse, si Adan at si Eva po ay malaya po o hindi sila nag-aalala kung darating ang Panginoon. Or instead, ine-expect nilang darating ang Diyos lagi sa kanila. Sapagkat sila po ay malaya pong nakakakilo sa paraiso na kung saan pinaglagyan po sila ng pinagлагyan sa kanila ng ating Panginoon. So, para makita po natin ang context na ito, nagkaroon po ng fracture yung relationship. That's number one. Second po na makikita po natin sa verse dito is the pursuit. Kung paano po hinanap ng Diyos ang tao. And then the last one po is the confession. Paano nag-confess? At titingnan natin paano ba mag-confess ang tao. So, pag-aaralan po natin yan. Simulan po natin sa una po, the fracture. Yan, the fracture man hides from God dito po sa Genesis 3:8. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ng Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. Sabi sa English translation, "Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden." So, ang context po nitong the fracture po, nangyari po ito when Adam and Eve committed sin before God. Kaya po, pag tinignan po natin dito, ang kasalanan pala causes separation. Okay? Malinaw po na sabi ko nga, pag binasa nyo po ito from the very beginning po, yung Genesis chapter 3 po na to, beginning verse 1, nakita po natin, or mula pa sa simula po, makikita natin kung gaano po sila malayang naglalakad po sa paraiso. They are enjoying the presence of God. Pero when the time po na sila po ay nag-disobey sa instruction po ng Diyos, nag-iisang instruction po ng Diyos, and that's the time na nakaramdam po sila ng separation. Kaya po nung dumating ang Panginoon, everyday naman ginagawa ng Diyos yun sa kanila, nakapagtataka bakit bigla po silang tumago at bakit sila nag-aalangan doon po sa paglapit ng Diyos sa kanila. Because sin causes separation. Meaning nagkaroon po ng fracture yung relationship nila with their God. At ganun din po ang nangyari po sa atin. Kapag tayo po ay nagkakasala po, hindi po tayo napapalapit sa Diyos, kundi lumalayo po tayo sa Diyos. Hindi po lumalayo ang Diyos sa atin. Tayo po yung lumalayo sa Diyos kapag tayo po ang nagkakasala. Because sin causes man to separate from the presence of our God. Kaya po yung guilt, yung shame, lead humanity to
to separate from the presence of God. Kasi pag nagkasala ka po, magkakaroon ka po ng guilt. Mahihiya ka po doon sa mga kapatiran mo kasi nagkasala ka. Lalo pong very obvious yung nagawa mong pagkakasala. And because of that, ito yung magtutulak sa'yo para magpakalayo-layo ka doon sa family of believers na kung saan kabilang ka. Bagaman lumayo ka po sa body of Christ, lagi po natin tatandaan, ilalagay po natin ito sa isip at puso natin, never kang nilayuan ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, never kang nilayuan ng Diyos. Tahimik lang siya. Because hindi pwedeng pagsamahin ang kabanalan at karumihan. Pero kahit nagkakasala ka, hindi nangangahulugan na tinalikuran ka na ng Diyos. Pag nagkasala ka, nandun ang Diyos nakatitig sa'yo, hinihintay ka niya. Pero awang-awa siya sa'yo. He is just silent. Nakita niyo po, nung si Jesus Christ po ay kinuha po niya ang lahat ng kasalanan ng mundo, anong sinabi ni Jesus Christ? Father, why have you forsaken me? Kasi hindi po talaga kayang tingnan hindi pwedeng magsama ang kabanalan at sa karumihan. So yun po yung nagpapahiwalay. Kaya po, sa buhay po ng bawat isa po sa atin, if we are going to put the application po dito po sa fracture po na ito, makikita po natin, tayo pong mga tao is still hiding. Nagtatago, kahit Kristiyano po, minsan, nagtatago pa rin tayo. Saan ho tayo nagtatago? Behind our religion. Marami po sa Kristiyano ay mga relihiyoso. But alam po natin, sa mga pag-aaral po natin dito sa Compassionate Rescuer, hindi po yung relihiyoso ang tunay po na pinili po ng Diyos, kundi yung mga tao na nag-apply at nag-embrace ng salita po ng Panginoon. Not just the listeners, but the doers of the Word of God. Kasi napansin natin, di ba, sa Good Samaritan, pag-aaralan uli natin yan, dadaanan po yan. Makikita po natin, yung mga religious people, dinaanan lang po yung nangangailangan, pero yung taon, walang kaalam-alam sa salita po ng Diyos, siya po yung nagkaroon po ng heart and compassion para i-rescue yung tao po na yun. So yun po yung kalagayan po natin. Tayo po mga ganon. Behind our religion, tayo po ay tumatago. Behind our success. Akala natin okay lang tayo dahil matagumpay tayo. Pero in reality, wala tayo. Kaya kahit mayaman ka, dumaranas ka pa rin ng anxiety. Kahit mayaman ka, dumaranas ka pa rin ng depression. Kahit mayaman ka, nakakarating pa rin na para patayin mo ang sarili mo. Why? Because hindi yun yung totoong buhay. That's not the assurance of our peace of mind. Ang assurance po ng kapayapaan ay ang relasyon po natin sa Diyos. That's why every time na nagkakasala po tayo, nagkakaroon po tayo ng mga pag-aalala. Kaya pansinin po ninyo kung may karanasan po kayong tulad ng ganito. Nung ikaw po ay very active ka po sa paglilingkod sa Panginoon, marami ka ring problema na pinagdadaanan. Pero mapapansin po ninyo, kasi nung panahon po, halimbawa, aktibo ka sa paglilingkod sa Panginoon at may pagkakataon sa buhay po ninyo na kayo po ay kinain ka po ng sistema ng mundong ito, medyo nalaylo ka. Napunta ka po doon sa isang bagay po na parang naglalaylo ka na po doon sa sinumpaan mo, sa pangako mo sa Panginoon. So, nahahati ka na. Dati, regular kang nagdi-devotion, regular kang dumadalo sa mga pagtitipon. Ngayon, minsan-minsanan na lang. So, pag napansin mo po, as you evaluate po at nakabalik ka na uli sa Panginoon, you evaluate po, mapapansin mo yung difference. Nung ikaw po ay very active po sa Panginoon, may problema ka pa rin pinagdadaanan, pero bakit parang ang gaan niyang solusyonan? Ba't parang hindi ka nagmumukmok sa kwarto mo kasi tinututukan mo yung problema mo? Instead, parang nagkakaroon ka ng kagaanan lagi. Pero when the time po na pansamantala kang nawalay, dahil nagkasala ka, lumayo ka ng bahagya sa Panginoon, same problem din ang na-encounter mo, pero nagtataka ka bakit parang sinukluban ka ng langit at lupa. Makikita mo yung difference. Kaya nga po, lagi tayong tinutulak po na kailangan maging malalim ang pakikipagniig natin sa Panginoon sapagkat mayroon talagang problema ang mundong ginagalawan natin. Marami talaga tayong pagdadaanan, but the advantage of a Christian who is always willing to seek the presence of the living God, ang advantage mo, kahit marami kang pinagdadaanan sa buhay,
Because walang fracture yung relationship mo sa Kanya, hindi ka nagtatago sa Kanya, magiging magaan kahit mabigat man ang pinagdadaanan mo. You can still smile. You can still celebrate even in the midst of tinatawag nila tribulation or even in the midst of chaos and trials na pinagdadaanan po ng bawat tao. So makikita po natin, tayo pong mga taong Kristiyano, nagtatago pa rin tayo doon in our busyness, in our denial. Doon pa yung tumatago. Kaya po, pag napapabayaan po natin ang gawain natin sa Panginoon, that's a simple illustration of hiding. So kung hindi nyo alam yan, nagtatago kayo. Pero lagi natin tatandaan, hindi po tayo makakatago sa Panginoon. Kaya po ang key point po, nito pong number 1 point po, ang key point number 1 po, sin didn't make us seek God. It made us run. So lagi natin tatandaan, pag nagkakasala po tayo, yung kasalanan na yan, hindi yan magtulak sa atin para hanapin ang Diyos. Nung nagkasala ka, hindi mo hinanap si Kristo. Si Kristo ang naghanap sa'yo. Kaya wag natin babaliktarin ang doktrina. Yung kasalanan mo, nagtutulak yan sa iyo para lumayo ka sa Kanya. Ang reason kung bakit ka na-reach out, sapagat ang Diyos nagmalasakit sa iyo. Hinanap ka niya. In what way? By reaching other people, convicting their heart para ipanalangin ka, gawaan ka ng paraan, lapitan ka, ipaliwanag sa iyo ang kasalanang nagawa mo, ipanalangin ka araw at gabi, ipag-fasting ka until such time, sa biyaya pa rin ng Diyos, naabot ka niya, kaya ka naligtas. Lahat po tayo, nung magkasala po tayo, lumalayo sa presensya ng Diyos because it made us run from the presence of God pag tayo po ay nagkakasala. Because nagkaroon po. Kaya nakita po natin, di ba, si Adan at Eva, dati hindi naman sila natatakot sa Diyos eh. Not yung takot na parang wala silang banal na takot sa Diyos. What I mean ng takot, yung takot kasi nila parang ang lalapit po sa kanila ay parurusahan sila. No. Natakot sila because yun po yung consequence ng kasalanan ginawa nila. Nag-alala sila. And because of that, tumago sila. But then again, God reached out them. So that's number 1 point po. Second point po, the pursuit. God comes calling. Sa Genesis 3 verse 9, sabi rito, ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Mahalaga po ito, sabi sa English translation, but the Lord God called the man and said to him, where are you? Di ba pag tayo po ay nagkakasala, just to illustrate this simple insight po na binibigay po sa atin ng Panginoon about the pursuit. Sa tao po, sa mga magulang, or kahit po sabihin natin sa atin po, pag tayo po ay nagkakamali sa pamilya po natin, ang tanong sa atin, what have you done? Ano ba ang ginawa mo? Ano na namang kalokohang ginawa mo? Right? Ganun ang naririnig natin. Minsan, ang pangit papanggan, ano na namang katangahan? Di ba? Ganun po ang naririnig po natin. But God, when His creation committed sin of disobedience, ang sabi niya, where are you? Pag word po na where are you, meaning naghahanap siya. Hinahanap ka, saan kayo naruroon? Not because God did not know kung nasaan ang location ng dalawa na yon, si Adan at Eva, but God is saying, I want to restore you. That's why I am looking for you. Nakuha nyo? Ganun po yung ibig sabihin po nitong where are you? Ang Diyos po ay naghahanap. So makikita po natin that God initiates. Sabi po rito, this is the first step in the mission of redemption. Dito po nagsimula yung plan of redemption or the mission of redemption. Kaya sa dulo po makikita po natin, may pangako po ang God the Father na naganap po sa ating kapanahon, na naganap po 2,000 years ago, na nangyari po. So makikita po natin, ito po yung first step in the mission of redemption. God approach in the garden, shows His heart not of condemnation first, but of relationship. Nalungkot ang Diyos, nagkasala ang kanyang nilikha. Not because hindi niya ina-expect, alam niya. Pero dahil sa kanyang pagmamahal, fearless love to His creation, ni-reach out pa rin niya. Nasaan kayo? Di ba, may napakinggan ako nung
kami po ay pumunta ni Pastora Gracia sa Mitsubishi po sa Pasig. Nakikinig po ako doon sa radio station po at mayroon pong magulang po na nananawagan po sapagkat ang kanyang 14 years old or 15 years old na anak na babae po ay from Batangas po yata yon. Nagpaalam sa kanya na magtatrabaho pero sabi ng nanay niya, huwag kang magtrabaho, mag-aral ka muna. Pero dahil ng anak ay hindi sumunod sa magulang, umalis po sa kanilang pamilya. For almost 2 weeks po, wala siyang balita sa kanyang anak. And out of her love sa kanyang anak, lumabas siya ng Manila, pumunta siya sa kapatid niya, nagsakripisyo siya, at pumunta pa siya po doon sa radio station para manawagan. Alam niyo, ang bitaw ng kanyang nanay, anak, uwi ka na. Mahal na mahal ka ni nanay. Di ba wala kang narinig, anak, bakit mo ginawa ito? Anak, bakit mo naman ako ginaganito? Saan ba ako nagkulang? Walang ganon. Ang sabi lang, anak, uwi ka na. Mahal ka ng nanay. Parang yung sinasabi ng Lord, nagkasala tayo sa Kanya, pero sabi ng Lord, nasaan kayo? Nakita niyo kung gaano kamahal tayo ng Diyos? Kahit nagkakamali tayo, God never separate to us. Nananahimik lang siya kasi nagtuturo din siya. That's why yung relationship natin sa Panginoon is not passive. It is an active. Talagang kailangan natin kumilos. Kailangan natin maging malapit po sa ating Panginoon. Ang Diyos po ang nag-initiate. Kaya ang question po dito is not about the information, but for confrontation and restoration. Yung pagtanong niya, hindi para magtanong or maghingi ng information kung nasaan talaga kayo because God knows kung nasaan sila. The question that God asked to these 2 person po na kanyang nilikha po is to confront them about their sin and to restore them back to their relationship with their God. So that's the very intention of our God. God comes not in anger, but He comes in grace. Kuha nyo? Kaya minsan makikita po ninyo yung mga malalalim na sa Panginoon, kahit ginagawan tayo ng hindi maganda sa likod po ng mga tao na tinutulungan natin at pinibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makatulong sa kanila, hindi natin ito pinapalitan ng galit. Not because matatag na tayo, but because nananalamin tayo sa ginawa ni Kristo sa buhay natin. Kung ang Diyos ay naging mahabagin sa akin, sa likod ng malaking problema o kasalanang nagawa sa Kanya, sino ako para hindi ko rin gawin ito sa iba na mababa pa ang kanilang pagkakaunawa sa pananampalataya. Kaya instead po na magalit tayo, patulan po natin ang kababaan nila sa biyaya po ng Panginoon, hindi sa kagalingan natin, sa biyaya ng Diyos, nire-remind niya tayo, by grace I have been saved you, and then show grace to other people kahit may mali silang nagawa sa inyo. Instead, pray for them for a restoration. That's the pursuit na ginawa po ng Panginoon. Kaya po, hinanap sila ng Diyos kahit nagkasala po sila, hindi sila sinumbatan, hindi po sila pinagalitan, hindi pumunta ang Diyos sa kanila para magalit, but nandun ang Diyos para hanapin sila, ipaalam sa kanila na nagkasala sila, pero may plano ang Diyos, i-restore sila. That's the complete plan of God for them. Kaya po, ang key point number 2 po, even when we run, kasi ang kasalanan, tayo nagpapalapit sa presensya ng Diyos, kundi tumatakbo tayo separated from Him. So even when we run, kasi nagkasala tayo, God comes looking. Grabe, di ba? Tumatakbo ka na, tumatakas ka na, pero sinusundan ka pa rin ng Diyos para matagpuan ka. His heart has always been to restore. Grabe yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Grabe ang Diyos na inaalayan po natin ng ating mga lakas, lalo ang mga kabataan. That's the God. Mapagmahal, name it, lahat ng mabubuting characters, hindi po sasapat just to describe the God that we are serving. His heart has always been to restore. Kaya po, mapapansin po natin dito, ganun po kabuti ang ating Panginoon. And then the last point po, mabilis lang po ako, the confession number 3, the confession. Pero ang confession po dito, blaming and brokenness. Dalawa po. Pansin po natin Genesis chapter 3 verse 10 to 13. Ganito po ang tao pag nagkakasala. Ano po? Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan.
Nagtago po ako sapagkat ako hubad, sagot ng lalaki. That's the confession. Nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang pinagbabawal ko? Nagko-confront na. This is confrontation. Pag sinabi confrontation, pinapaalam na ng Diyos ang kanilang pagkakamali. Pero hindi kaagad sinabi ng Diyos, tinatanong muna niya. Parang iniimbestigahan ng Diyos. Hindi kaagad dinusigaan. Sabi rito, bakit? Nagtatanong ang Diyos, not because hindi niya alam niya, pero ito yung proseso niya. Para sa iyo mismo manggaling ang katotohanan or yung pag-amin mo. Bakit? Kumain ka ba ng bungang pinagbabawal ko? Tapos sagot, kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin. Alam niyo po, natatawa ako nung binabasa ko to kasi napipicture out ko po yung mga nangyayari po sa ating gobyerno po. 'Di ba pag tinanong ka, sagutin mo ako, oo o hindi. Ninakaw mo ba talaga? 'Di ba sagot kasi po ganito po 'yon. Hindi, sagutin mo ako, oo o hindi. 'Di ba naririnig niyo 'yon? Nag-aalibay. That's the way people is responding sa confrontation. Kaya po pag hindi po nagustuhan, iko-contempt kita. Kung pwede lang ang Diyos mag-contempt, baka kinontempt na si Adan at Eva. Tingnan mo yung sagot niya. Bakit? Kumain ka ba ng bungang pinagbabawal ko? Ang sagot lamang, hindi po. Hindi, ang sagot niya, kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay niyo sa akin. Umamin, pero may sinisi. Right? That's how people responding to the confrontation pag nagkakasala. Sabi po doon, kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay niyo sa akin, tugon ng lalaki, bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Babae naman, tanong ng Panginoon Yahweh sa babae, mangyari po inilinlang ako ng ahas. Di ba may sinisi rin siya? Mangyari pong nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Sagot naman nito. So makikita natin, no one's admit that I did that. Lord, yes, I did that. Wala po. Wala pong umamin po. Ganyan po ang paraan ng tao. Kaya makikita natin, hindi po sila nag-confess po. Nag-confess man po sila, but yung confession nila shift into blaming. Si Adan, sinisi si Eva. Si Eva, sinisi yung serpent, yung ahas po. Ganun po sila at ganun po ang tao. Kaya makikita natin, yung kasalanan po talaga, nagdadala po ito para magtago tayo. Sin brings hiding, not healing. Kasi hindi pa nagkakaroon ng restoration dito. Tinatanong pa lang sila, kino-confront pa lang sila. Kaya yung kasalanan po nila, hindi po nagtutulak sa kanila para umamin at magpakababa, kundi para mag-alibay at maglihis ng landas. Hindi na nga nila naisip, Diyos yung kausap nila na wala kang pwedeng itago sa Kanya Diba? So makikita natin ganun po yung ginagawa because that's the illustration of sin. Pag nagkakasala tayo, hindi na po pumapasok sa isip natin na wala tayong pwedeng itago sa Diyos. Pero kung maayos pang relasyon natin sa Kanya, alam natin, walang bagay tayo na ginagawa dito sa lupa, pangit o maganda, lagi niyang huwad at lingid sa ating Panginoon. Kasi nasa maayos kang kondisyon ng spiritual na buhay mo, kaya alam mo ang konsepto na yan. Pero pag nagkakasala po tayo, lalo pag patuloy tayo sa pagkakasala, hindi na natin na-appreciate o nare-realize, teka lang, ang Diyos pala ay hindi tayo pwede maglihim sa Kanya. Kahit itong ginagawa natin, hindi nakikita ng mga pastor natin, mga cell group leader natin, nakikita nun ng Diyos. At dahil nakikita to ng Diyos, pwedeng sabihin ng Diyos to doon sa mga leader natin. Hindi na natin naisip yon because that's what sin doing to humanity, hiding but not healing. Kaya kailangan natin talagang labanan ang kasalanan. Kaya sabi, di ba, pag nag-confess tayo or nagsisi tayo, dapat 180 degrees. Talagang tatalikuran po natin siya. Hindi na natin siya bibigyan ng pagkakataon pa. And sabi po rito, yung takot po na nangyari po kay Adan, yung Adam's fear reveals, sin breaks intimacy. Nakita nyo? Dati hindi naman siya nag-aalala, hindi siya natatakot sa pagdating or the sound of the coming of the Lord. Pero dahil siya po ay nagkasala, natakot po na siya. Ang ibig sabihin po, yung takot po na yon na dumapo po kay Adan, nagpapatunay po na ang kasalanan po breaks intimacy with our God. Binabasag po niya yung intimate relationship natin sa Kanya.
Ganun po ang nangyayari po. Kaya po, yung sin po na yan causes us to hide from God, from ourselves, and from other people. Hindi na rin natin naririnig even ang tinig po natin. Kristiyano ka dati, medyo natalisod ka, hindi mo na rin naririnig ang tinig nung inner self mo. Bumalik ka na. Mag-aalibay ka, hindi ko pa kaya eh. Magpapalakas muna ako. But that's a deception. Walang pagpapalakas na magaganap kapag separated ka sa family of the believers. Wala kang lakas. Yung lagi natin sinasabi, Pastor, magpapaalam po muna ako, madami akong pinagdadaanan. Hahanapin ko lang po ang sarili ko. You cannot find yourself by separating from the fellowship of the believers. Instead, insist natin ang sarili natin kahit nakikihiya yung nagawa natin, hiyang-hiya tayo sa ginawa natin, okay lang. Lapit pa rin tayo sa gawain ng Panginoon. Isiksik pa rin natin ang sarili natin. Pagtabuyan man tayo ng mga tao, pero ang Diyos kailanman hindi niya tayo tinataboy. Amen po. Kaya pag nagkakaproblema tayo at nagkakasala tayo, dahil it's not about perfection, nagkakamali tayo. Pag nagkamali tayo, ang unang gagawin natin, mag-sorry tayo sa Lord. Lumapit tayo sa Kanyang presensya. Humingi tayo ng tawad sa Kanya and ask the restoration of the grace of our God. Ganun po. So makikita natin yung confession na ginawa po. Now, yung consequences po ng sin, it includes guilt, fear, and fractured relationship. Nagkakaroon po ng fracture. Kaya po, sabi ko nga dito, no one says, doon sa dalawa, no one says that, Lord, I did that. Opo, ginawa ko po. Sabi ko nga kanina, dapat nung tinanong siya, bakit kumain ka ba ng bungang pinagbawal ko? Opo, Panginoon. Tapos na sana, di ba? Pero no one admitted. Wala pong nag-admit. Ito po yung patunayan po, a broken pattern of human mind. Broken pattern po natin ito. Ganito talaga tayo mag-reasoning. Gusto natin lumusot. Kaya po, yung kasalanan po, followed by blaming. Pag nagkakasala ka, naninisi ka ng iba. Because sin followed by blame. That's the condition. Ganun po, maninisi ka. Shame and disconnection. Ganun po ang ginagawa po ng kasalanan sa atin. But, always remember, kahit magtago ka, kahit maggawa ka pa ng mga kaparaanan, God knows everything. Alam niya ang lahat ng ginawa mo, nakikita po niya, kaya siya nandyan. He knows your imperfection. He knows my imperfection. Alam po ng Diyos lahat yan. But God decided to meet you there. Nagdesisyon pa rin ang Diyos na hanapin ka pa rin at tatagpuin ka. Nakita nyo, ganun po kabuti ang Diyos because He is not interested in the blame, but He is interested in redemption. Tama? Kaya po, pag nagka-counsel tayo, pag tinatanong na, bakit mo naman ginawa ito? Kasi Pastor, ganito. Di ba minsan sinasabi na natin, just focus na lang po dun sa ginawa natin. Huwag na natin sisihin yung mga tao na naging involved because it's not the right way to start reconciliation. The start is kailangan mong tanggapin na nagkasala ka. Kaya po, makaka-relate tayo sa mundong ginagalawan po natin. Napansin po ninyo, di ba po, si President Duterte, dinala siya sa The Hague just to give you kung paano tumatakbo. Dinala siya sa Hague. Sabi po ni President Bong, makikipag-reconcile siya. Nakita niyo yung bato naman ng kabila? Kung makikipag-reconcile ka, totoo ka, pauwiin mo muna si former President. Nakita niyo yung conditioning? Because that's the way how reconciliation start. Di ba? Hindi mo na, wala nang sisihan. Kailangan gumawa ka na ng paraan doon sa bagay na minsan nagawa mong pagkakamali. Kung may magagawa kang paraan, gumawa ka na ng paraan to start the true reconciliation. Ganon din po ang Panginoon. Do not blame other people. Just focus on what you have did and accept it, and I understand. Naiintindihan ko nagkamali ka, and I'm here to restore you. That's how sin dominates or break our relationship with God. Kaya po, napakahalaga po na tayo po ay lagi nasa presensya po ng Panginoon. Para, sabi nga, do not give the devil a single moment para po kunin tayo. Because the moment na natuklaw ka niya, hindi ka niya bibitawan. Kaya po, as much as possible,
nire-rebuke natin siya na huwag tayong madapuan sapagkat the moment na madapuan kanya, ang hirap niyang bitawan. Kaya lagi tayo nagbababad sa presensya po ng Panginoon. Kaya po, ang point number 3 po, dito po sa confession, God is not surprised by our mess. He steps into it. Pumapasok po siya doon sa ating pong pinagdadaanan. Hindi niya hinintay na maging mabuti ka muna. No. Sabi nga sa Bible, He died on the cross even we are still sinners. So ganun po ang Diyos natin. Pumapasok siya sa buhay mo, magulo ang buhay mo, papasokin ng Diyos yan kapag lumapit ka sa Kanya. At hayaan mo siyang magtrabaho, ang gagawin mo lang, maging masunurin ka lang sa mga instruction niya. And I believe with all my heart, by obeying what God is saying unto you, magiging maayos ang kondisyon at kalagayan ng buhay mo. Kahit pangit pa ang season na pinagdadaanan mo. Amen po? So ganun po yun. And then the last one po, the mission. So ito na yung pinaka-mission. Promise in the midst of judgment. So ang Diyos, may judgment po siyang ginawa dito sa binasa po natin, pero mayroon din po siyang pangako na ginawa. At susuriin po natin po ngayon yan. Sabi doon, ito yung judgment sa verse 14. At sinabi ng Panginoong Yahweh sa Ahaz, yung pinagmulan po ng lahat ng kaguluhan. Inuna muna niya yung pinag-ugatan, ganun magtrato ang Diyos. Kung sino yung pinakapuno po, siya dapat ang unang bigyan ng parusa. Judgment. Ang sinabi ng Panginoong Yahweh sa iyong ginawa'y may parusang dapat, na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Kayo ng babae aking pag-aawayin, binimot bininyay, lagi kong paglalabanin. That's the judgment na ginawa ng Diyos sa serpent. Kaya gumagapang po siya ngayon. Diba, gapang siya. Noon pala iniisip ko siguro ang ahas dati nakatayo din. Lumalakad. Kasi sabi dito, mula ngayon, kaya pala hindi na siya makatayo puro gapang na lang siya That's the judgment na ginawa po ng Panginoon. But the promise is this. Sabi po yun sa pangako, ang binhi niya ang dudurog sa inyong ulo at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. This is a prophecy, this is a promise po, na ang tinutukoy po dito ay ang ating Panginoong Jesus. May Kristong darating sa mundo para po durugin ang ulo ng demonyo, representing the serpent, pero yung serpent naman, tutuklawin naman si Kristo. Ibig sabihin, mararanasan ni Kristo yung kamatayan, pero dahil sa biyaya ng Diyos at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, muli siyang mabubuhay after 3 days. At yun po yung assurance na ang Diyos po ay tunay na tagapagligtas. He is the Messiah, the Lord Jesus Christ, kasi napagtagumpayan niya ang kamatayan. Kasi nabuhay na mag-uli siya. Kaya sabi ng Bible, ang sino mang manampalataya kay Kristo, mamatay man tayo, pero hindi na po tayo mamamatay spiritually. Ibig sabihin, isang beses tayo mamamatay. Mamamatay ka lang physically, but your spirit will transform just into the next place na pupuntahan mo, which is in the paradise. So ganun po yon. That's the promise na ginawa po ng ating Panginoon. At ang ito pong salita po nito sa Bible po, ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at ang sakong niya ikaw ang tutuklaw. Ang tawag po nito ng mga theologians, proto-evangelium. Nang ibig sabihin po, ito yung pasimula ng mission of or the evangelism po na gagawin. Dito nag-start yung plano ng redemption na nais ng Diyos maganap sa sangkatauhan. Sapagkat doon po nagsimula. Diba, nung magkasala ang tao, pinalayas sila doon sa paraiso, pinabantayan ng Diyos yung paradise po, ng mga anghel po, at simula noon, pumasok na po ang karamdaman, pumasok na po ang kahirapan, ang dami na pong problemang dumating because of the disobedience na ginawa ng unang taong nilikha ng Diyos. That's the beginning. Kaya sabi ng Lord, this is the very beginning of the mission of redemption. Kasi wala na doon sa paraiso ang mga tao, idadami yun. Dahil sa pagdami nila, dadami rin po ang kaguluhan, kasalanan, kailangan mayroon pong babalik or mayroon pong darating na magliligtas. So yun po yung pangako po sa atin ng Panginoon. Kaya po makikita natin, God promises a deliverer, redemption is announced, even a judgment is pronounced. Prenounce yung judgment,
but the promise ay in-announce din. Bagaman may judgment na gagawin, mula ngayon maghihirap ka. Paghihirapan mo na ngayon ang kakainin mo. Sabi sa lalaki, sa babae naman, maghihirap ka sa pagbubuntis mo. But then again, after the judgment, mayroon pong pangako. May kaginhawaan. Pagkatapos mo naman magsilang, may ginhawa kang mararamdaman. Diba? Pagtapos mo naman maghirap sa pagbubungkal, may ginhawa ka namang mararanasan. Parang ganun pong illustration nun. Pag nilagay naman natin dun sa konteksto po ng spiritual, darating si Kristo, maghihirap siya, pero after po ng paghihirap niya, muli siyang mabubuhay para patunayan na tayo po na nagtiwala sa Kanya, bagaman mahirap ang kondisyon natin sa ngayon, kasi nandito tayo sa lupa, darating ang pagkakataon na magiging maginhawa ang kalagayan natin pagdating po natin sa kalangitan. At may bonus po. Pinapahintulutan din tayo ng Diyos. Kahit nandito tayo sa lupa, nananagana rin tayo. Amen po. Kaya po, hindi ka man managana or managana ka, it doesn't matter. Because at the end of the day, dahil nandun ka sa Panginoon, pagtapos nito, magiging eternally masagana na ang pakiramdam ng buhay mo. That's the blessed hope na hinihintay po ng bawat isa po sa atin. Kaya po ang point ng number 4 na ito po yon. Key point number 4, God doesn't abandon the mission. He begins it right here. Hindi po inabandon. Nagsimula po doon, nagpapatuloy hanggang ngayon at matatapos lang po siya sa atin pag ang ating Panginoon po ay bumalik na po sa atin. Amen. That's why, that's the mission na dinadala po ng bawat isa po sa atin. Kaya hindi po tayo tumitigil. And as a conclusion po, sabi po rito, God still comes looking. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin tayo ng Diyos. At ginagamit ng Diyos, tayo pong mga nakakilala sa Kanya para hanapin yung mga tao na hindi po kabilang pa sa Kanyang pamilya. That's our Great Commission. Yan po ang trabaho natin. From Eden to the cross, the story is about a God who seeks. Patuloy po ang pagbuo ng istorya na ang Diyos ay patuloy pong naghahanap ng mga tao na nawalay po sa Kanyang presensya. At sa panahon ngayon, tayo po ang ginagamit niya para hanapin po ang mga taong ito na matagal na pong nais ng Diyos. Jesus is the ultimate fulfillment of Genesis chapter 3, verse 15. Kaya po sabi sa Luke 19:10, the Son of Man came to seek and to save the lost. Kaya ang tanong sa atin ngayon ng Diyos, nasaan ka? Where are you? Yan ang tanong sa atin ng Panginoon. Not because He didn't know kung nasaan tayo, but because He wants to restore us. There is no restoration without submission. Kaya po, kailangan po natin isubmit ang buhay natin sa Panginoon. Kailangan natin magpagamit tayo sa Kanya para mas mabilis ang restoration na gagawin niya sa atin. Kaya po, kung kayo po ay nagpapalakas sa tingin po ninyo na hiwalay kayo sa gawain ng Panginoon, that's not what the Word of God is saying. That is the devil's voice. Kasi kailanman, hindi ka magiging malakas, hiwalay po sa presensya ng Diyos. Lalakas lang po tayo, kahit nahihiya tayo, kasi may mga nagawa tayong mali, pero ipagsisiksikan natin ang sarili natin, na ilapit natin sa gawain ng Panginoon, sa family of believers. It doesn't matter kung mayroon mang hindi maganda kang maririnig, but what matters most, alam mo, by principle in the Bible, dito ka makakakuha ng tunay na restoration. Not by isolation, but by drawing yourself to the presence of God, drawing yourself to the family of believers, listening to the Word of God, listening to the testimonies of the people had been restored by God. So ganun po yung dapat gawin natin. Pero marami pong Kristiyano, di ba ganyan po lagi? Alam ko, hindi ito lingid sa inyo. Pag may mga tao po na nawawalay po sa ating pong grupo, pag minsan nire-reach out natin, sige lang, makakasama nyo rin ulit ako. Nagpapalakas lang. Pero kailan po tayo nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa kanya, bro, hindi ka nagpapalakas kasi kailanman, sabi ng Bible, hindi ka magiging malakas hiwalay sa kanya.
para gusto mong mabilis ang pag-restore sa'yo, punta ka na. Kahit sa tingin mo mahina ka pa. Kasi kung malakas ka na, paano ka pa i-restore? Ang nire-restore po at ang tinutulungan yung mga mahihina. Kaya po, may mga kapatid tayo sa Panginoon na minsan po nawala po dito sa atin. Pag tayo po ang ginawa ng Diyos na paraan, sabihin natin sa kanila. Pag ganun po ang reasoning nila, sabihin natin sa kanila, bro, sis, hindi mo matatagpuan ang sarili mo kapag hiwalay ka sa presensya ng Diyos. Sama ka na ulit. Kailanman, mula nagkasala ka o nagkamali ka, hinusgaan ka man ng tao, pero kailanman hindi ka hinusgaan ng Diyos. Nandyan lang siya. Hinihintay ka yung bumalik. Balik ka na. At doon po sa mga hindi pa po nakakilala sa Panginoon, tayo po yung mga tao na gagamitin po ng Diyos. Pagamit tayo sa Diyos. Magdala tayo ng mga kaibigan po natin, dali natin sila sa presensya ng Panginoon. Lalo po itong mga kabataan. Sa panahon po natin ngayon, yung kabataan po, sila yung masyado pong punteriya po ng kaaway. Why? Because hindi natin pwedeng pantayan ang kanilang youthful energy. Ang mga to, pag nakakilala ito ng malalim sa Panginoon, pag dinala mo to sa mga misyon, sasabihin natin, pwede bang pahinga muna tayo? Hingal na ako, pero yung mga pastor, diretso lang tayo. At because sa energy na mayroon sila, madadala tayo. And somehow, magbibigay ito sa atin ng conviction. Kasi nakakalimutan po natin, akala po natin kasi sa buhay natin, puro spiritual lang. Pag in-embrace mo yung mission na pinapagawa sa iyo ng Panginoon, you will be aware doon sa mga bagay na nilalagay mo rin sa katawan mo. Kasi no matter how spiritual you are, pero kung hindi mo naman inaayos yung katawan mo, hindi ka rin makakasama sa mission. Hindi ka pwedeng ilagay mo sa sarili mo, sige, okay na lang. Intercessors na lang ako. No. Parang ikaw yung nagdi-dictate. Iba pala ang plano sa'yo ng Diyos eh. Evangelist ka pala. That's your gift. Pero dahil hindi ka makalakad, hindi ka ngayon mapunta dun sa mga mission na papadala sa'yo ng Diyos. But your gift is evangelism. Hindi ka naman prayer warriors. Pero dahil hindi natin nabalanse, na-confine na lang tayo sa prayer warrior. Pero hindi tayo effective doon. Nakita niyo po? Kaya po, pinupuntirya ng Diyos itong mga kabataan, ng demonyo ang mga kabataang ito. Sapagkat pag sila po ay nawalay po sa presensya ng Diyos, grabe din sila mag-duplicate ng kaguluhan. Pero kapag nakakilala naman sa Panginoon, grabe din sila mag-duplicate ng liwanag ng Diyos. Kaya po, kung ang condition man po natin ngayon ay ganun talaga tayo, dahil yun yung naging kalagayan po natin, mayroon pa rin tayong magagawa. Katulad ng sinabi ko po doon sa Bible study namin, si Kuya Eric, sabi ko sa kanya, hindi naman ginusto ni Kuya Eric na maputulan siya ng paa. Pero hindi yun magiging reason para sa kanya na magmukmok na lang. At sabi ko sa kanya, pwedeng manalangin si Kuya Eric because there is power in the prayer ng mga magulang. Ipanalangin niya ang kanyang asawa, na laging pagpalain ng Diyos sa kanyang pagtatrabaho, bigyan ng malakas na pangangatawan para hindi magpalya sa pagtatrabaho, pagpalain ang kanyang mga anak ng karunungan at makapagtapos ng pag-aaral sapagkat doon sa pananalangin niya, ang Diyos ay kikilos para mabigyan ng favor itong mga anak nila. Ibig sabihin, ano man ang kondisyon natin, dahil yun na talaga tayo, hindi tayo pwedeng magdahilan. Mayroon pa rin tayong magagawa. Pero pag malakas tayo, alagaan natin ang kalakasan natin, sapagkat gagamitin tayo ng Diyos para mag-reach out pa ng maraming tao pabalik po sa kanyang ubasan. Amen po. So palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. God is calling each and every one of us. At ang tanong din natin doon sa mga kasama natin, where are you? Hindi po tayo magsasabi ng ano bang ginawa mo? Ano na namang kalokohang ginawa mo? No. Paranas natin sa kanila yung pagmamahal po ng Diyos. Sabihin na lang natin, sama ka na lang sa akin. Sa mga kabataan, mayroon kami gawain doon tuwing Sabado. Sama ka na lang sa akin. Bakit? Basta sama ka na lang. Ganon din po tayo mga magulang. May mga mali pong nagawa ang mga anak natin, kahit parang sa tingin natin, malaking kawalan sa atin kung patatawarin kaagad natin sila.
Because that's the deception na binibigay sa atin. Katulad po ng nanay na nanawagan, anak, balik ka na. Mahal na mahal ka ni nanay. Tayo din, sasabihin natin, anak, sama ka na sa akin. Maganda ang plano ng Diyos para sa iyo. At huwag natin silang tigilan sa panalangin. And one of these days, wala pong matigas na puso sa mataimtim pong nananalangin. Amen po. So palakpakan natin ang Panginoon. At tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos, banal at mapagpala. Nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa iyo sapagkat tunay, Lord, na sa likod po ng aming pong mga kahinaan, sa likod po ng aming pong mga kakulangan, at katigasan po ng aming pong mga puso at ulo, Panginoon. Pinatunayan mo, Lord, sa aming pag-aaral ngayon na hinahanap mo pa rin po kami, Panginoon. Thank you, Lord, for your grace. Thank you for your love, Panginoon. Unconditional love na pinaranas niyo po sa bawat isa sa amin. Ang patuloy po naming dalangin, Lord, na kung paano namin naranasan ang iyong pong pagmamahal. Nawa, Lord, magaya ka po namin. Maiparanas din po namin sa ibang tao, sa mga kapatid po namin, kaibigan namin, kaklase po namin, yung pagmamahal na naranasan po namin sa iyo. At gamitin niyo kami, Panginoon, upang maging alulod po ng iyong kaligtasan. Marami kaming mga tao maibalik sa iyo. Marami kaming mga tao ang ma-reach out, Panginoon, upang malayo po sila sa tiyak na kapahamakan at mailagay sa totoong plano mo po, Panginoon, at mabago ang perspective nila bago po mahuli ang lahat, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po for reminding us, Lord, kung gaano mo kami kamahal. At sa tuwing kami po ay nagkakasala, hindi tama na kami po ay lumayo sa iyo, bagaman ito ang epekto ng kasalanan. But knowing this, Lord, intentionally or unintentionally, Lord, nagkakamali kami. Ang una namin gawin, Lord, ay humingi ng sorry sa iyo. Bumalik sa iyo. At sa biyaya po ninyo, Panginoon, magpa-restore kami. At eventually, magamit mo kami, Panginoon, upang marami ka rin mga tao, Lord, na tulad namin, na nagkakasala din, ay maibalik namin sa paglilingkod sa iyo. Maraming salamat po. Samahan niyo kami, Panginoon, sa aming pong pag-aaral sa isang buwan po na ito. At dalangin ko po, Panginoon, nawa sa biyaya po ninyo, magbunga ito ng mas maraming kaluluwa na madadala, Lord, sa paglilingkod po sa inyo. Nananampalataya po kami sa iyong salita, ng bawat salita na aming pong ibibigkas, Panginoon, ay hindi po babalik sa inyo nang wala pong kabuluhan. We claim na may kabuluhan po ang lahat ng ito sapagkat makikita po namin ang bunga nito na maraming kaluluwa, maraming kabataan, maraming kananayan, katatayan, mga young professional, young adult, Lord, ang makikita po namin sa bulwagang ito na sama-sama pong magsasamba, sumasamba at pinaparangalan ang iyong dakilang pangalan at ine-extend po ang paglilingkod mula sa iyo patungo po sa paglilingkod sa mga tao na dapat din po naming abutin. Maraming salamat, Ama. Sa iyo namin lahat ito tinitiwala at maraming salamat po sa iyo pong lahat ng kapurihan, karangalan, pagsambat, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan. So, ngayon po ay dadako tayo sa ating paghahandog. No? So, basahin muna natin po ang 1 Kings 17 verse 13. Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit, ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo." Ito pa ay kwento nung byuda, no? Na kung sana inutusan ng Lord si Elijah, si Elias, na puntahan niya at meron siyang instruction. So, sabi dito, pagkatapos sabihin sa byuda na huwag mag-alala, huwag kang matakot, nagbigay si Elias ng bagong panuntunan na magpapalago sa kanila. Ito yung sinabi niya sa byuda, sige, magluto ka para sa iyong huling pagkain. At mula sa natirang arina at konting patak ng langis, pero unahin mo muna ang tinapay para sa lingkod ng Diyos.
So, parang nakaka-amaze na alam na nga ni Elias, sinabi na sa kanya na wala na kaming makain, ito na lang talaga. Tapos ikaw pa yung uunahin. Pero malinaw yung instruction sa kanya. So, ang pag-aalala ay makasarili. Pero ito ang panlunas o remedy para unahin ang Diyos. Unahin mong sumunod sa utos ng Diyos. Unahin mo na gawa ng tinapay ang lingkod ng Diyos. Unahin mo na pagsilbihan ng iba sa konting yaman na meron ka. Unahin mo ang Diyos kaysa sa iyong sarili at siyang bahala sa problema mo. Dahil binago niya ang kanyang priority nung byuda, nagbago din ang kanyang sitwasyon. Sinunod niya ang sinabi sa kanya ni Elias at nalaman niya na may pagkain pa sila pagkatapos ng kanilang huling pagkain. Nung inalis niya yung mata niya sa problema at binaling niya sa paglilingkod sa iba, dumating yung breakthrough, dumating yung pambihirang tagumpay na kailangan niya. Kapag inuna natin ang Diyos sa lahat ng gagawin natin, we open up the door to the supernatural. So wag mong hintayin na may sobra ka bago mo unahin ang Diyos. Huwag mong hintayin na ayos na yung problema mo bago ka tumingin sa paligid mo. Huwag mong hintayin na nagtagumpay ka bago mawala yung takot mo. Kumbaga, baliktarin mo yung pangyayari. I-reverse mo yung sequence. Unahin mo ang Diyos higit sa lahat. Always look for His hand in the midst of your troubles. Pag nakakondisyon ka, at nasanay mo yung sarili na makita ang Diyos sa gitna ng problema mo, hindi ka mawawalan ng dahilan para magpasalamat. And when you are thankful, you will never run out of blessings and breakthrough. Alam nyo ba, tulad ng byuda, dahil nakafocus siya dun sa huling kakainin nila, hindi niya alam na yung arena, yung konting patak ng langis, yung kahoy na mga kinuha niya, yun, yung magiging breakthrough niya. Nasa kamay niya na, hawak-hawak niya na. Ganon din tayo, hindi natin alam. Minsan na yung susi sa breakthrough natin ay nandyan sa paligid natin, hawak na natin, nasa kamay na natin. Pag yan ay hindi mo nakita, maybe it's about time to change our values and priorities. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Panginoon Diyos, dakila at banal, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa pagre-remind sa amin, Panginoon, na sa lahat ng bagay na aming gagawin, Panginoon, Ikaw ang dapat naming unahin, O Lord God, to seek You first in Your righteousness. At ang lahat ng bagay, Panginoon, na wala kami, na kulang kami, Panginoon, ay Iyong idadagdag sa amin, O Lord God. Lord, patawarin mo kami kung may mga pagkakataon, Panginoon, sa gitna ng mga problema namin, nakafocus kami, Panginoon, sa problema namin at nililimitahan namin, Panginoon, yung aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. We are putting You into a box, O Lord God. Patawarin mo kami, Panginoon, at salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na nagpapaalaala sa amin kung gaano ang iyong himala, Panginoon, kung gaano na ang pagsunod sa iyo, Panginoon, ang siyang magbubukas ng pintuan para matikman namin yung breakthrough na kailangan namin, O Lord God. Lord, maraming salamat po at sa aming pagbibigay na aming ikapo at mga handog, tunay nga, O Lord, pagpalain mo po ang mga kamay na magdadala nito sa iyo, Panginoon. I-bless mo po ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga kabuhayan, Panginoon, ang lahat ng meron sila, Panginoon. Magbigay man sila, O Lord God, ng naaayon, Panginoon, sa iyo at yung may kakapusan, Panginoon, Lord, tunay nga na alam mo kung paano sila pagpapalain, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Ama. Patuloy ka po naming pinasasalamatan at itinataas sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.
Ayan po, pwede na po tayo magkaloob sa ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, tayo po tayong lahat at bigyan natin ng malakas at mataas na palakpakan naman ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Sabihin mo po sa katabi mo, God bless you. Ayan, praise the Lord. Hallelujah. Lahat po ba tayo ay pinagpala ng Panginoong Hesus? Say amen. Praise the Lord. Hallelujah. Can we all raise our hands to God? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We bless your name, Lord. We honor you, Father, and we give you praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal na Espiritu ang aming Ama. Lord, maraming po salamat, Panginoon Diyos, sa inyong salita. Lord, thank you sa pag-remind sa amin, Panginoon Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang kayang pumasok sa puso ng bawat isa. That, Lord, even when we run, O God, Lord, you come looking. And Lord, your heart, Lord, has always been to restore. Lord, salamat po, Panginoon Diyos, because we believe, O God, Lord, ikaw lamang, Panginoon Diyos, ang kailangan, Panginoon Diyos, ng bawat isa sa amin. Lord, all the blamings and even the brokenness, O God, all those things, O God, that we once had, O God, in our lives. Lord, thank you so much, O God, that you have redeemed us, O God, through the Lord Jesus Christ. Lord, maraming pong salamat. Lord Jesus Christ, thank you, Lord, for rescuing us. Thank you, Lord, for saving us all, O God. Lord, help us, O God, to be fearless, O God, rescuers, O God, of yours. Help us, O God, to be part, O God, of your mission. And that is, Lord, to win more souls and make disciples. Lord, let the people see around us, O God, the transformed life, O God, that you are the only ones, O God, who can change. Lord, maraming pong salamat. Lord, wala kaming iba na papupunihan, wala kaming iba, Panginoon Diyos, nang hihingan, Panginoon Diyos, ng saklolo kung hindi ikaw. Lord, maraming pong salamat. And we pray, O God, Lord, help us, O God, to not be contented, O God, to be believers of yours, but help us, O God, to be followers, O God, of the Lord Jesus Christ. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi kami, Panginoon Diyos, maduwag, Panginoon, na maghayag ng iyong salita. Lord, tulungan mo kami, O Diyos, na maging matapang kami, O Diyos, na ihayag ka, Panginoon, ng aming Panginoon Diyos, Panginoon, ay nagliligtas, nagbabago ng buhay, nag-aayos, Panginoon, ng buong buhay ng aming pamilya. Lord, maraming pong salamat. Help us, O God, to share your word, share the gospel, O God, fearlessly. And Lord, right now, we even pray, O God, for Pastor John who shared your word. Lord, maraming salamat sa kanyang buhay. Thank you, O God, for helping him, O God, to lead us all
Lord, sa sambahan, Panginoon, sa simbahan na ipinagkaloob mo, Panginoon Diyos, sa aming lahat. Thank you, O God, for the ideas. Thank you for the wisdom, O God. Thank you also for his life, for fearlessly, O God, embracing, O God, your calling, Panginoon Diyos, sa kanyang buhay. Patuloy mo siyang ingatan, pagpalain, and we pray that by every word that would come out from his mouth, Lord, it would always release healing, O God, in all aspects of our lives. Lord, pagpalain mo siya mula ulo hanggang paa, and we pray na ang kanyang buhay ay patuloy, O Diyos, na magsilbing liwanag, Panginoong Jesus, na ikaw, Panginoon, ang tunay na nagmamayari, Panginoon Diyos, ng kanyang buhay. At ganoon din, Panginoon, ang bawat isa sa amin na tumupad, Panginoon Diyos, ng inyo pong bilin sa amin, O Diyos, na magsama-sama kami, Panginoon, na magpuri, magpasalamat, alalahanin, Panginoon, ang araw ng linggo. Kami, Panginoon Diyos, ay magpalakasan sa isa't isa. Lord, you know our situation. And Lord, the reason why we are here, O God, because we really wanted to give back all the glory and praises, O God, unto you. Salamat po, Panginoon, sa buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Even ang aming mga kapatid, Panginoon, na nasa online. Lord, patuloy, O Diyos, na pasukin mo ang kaibuturan ng puso nila, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin, na mayroon kaming gagawin, Panginoon Diyos, sa iyong ubasan. And that is, O God, to win more souls and make disciples. Maraming pong salamat. Lord, we embrace, O God, that we are all fearless rescuers, O God, of yours. Maraming pong salamat. And as we temporarily depart, O God, in this place, may the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be with us all now and forever. Everybody says, Amen. Yan po, natapos na po ang ating gawain. See you on next Sunday, everyone. God bless you. Hey!